Dominant Protector. Credit to the author. 831 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo naman. Bakit? Natatakot ka ba sa Terence na yan? Naiinis na sagot ni June, kung hindi niya girlfriend ang dalawang iyon, ano ang kinalaman niya? Sabi ko naman sa'yo, hindi ko gagawin ng pilit. Ito si Starfield, bibigyan kita ng mukha, Raul. Sa totoo lang, hindi inilagay ni June si Terence sa kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung siya ay isang master ng golden class o green class, si Terence ay wala sa harap ng hukbo ng kanyang ama. Bakit kailangang maging maingat si Raul Gold sa isang taong maaaring mapatay ng isang bala? Walang magawa si Raul Gold sa katigasan ng ulo ni June. Kung hindi binalak ni June na kunin ang dalawang babaeng iyon ng pilit, hindi siya masisisi ni Terence. Pansamantala, maaari lamang niyang subukang iwasan ang sarili dito. Kung maiinis si Terence sa mga aksyon ni June o hindi, wala itong kinalaman kay Raul Gold dahil ang dalawang pamilya ay nagtutulungan lamang. Humiling si Terence ng pool table, binayaran ito at pinanood sina Cheryl at Yasi na naglalaro sa tabi. Bagamat unang beses nilang maglaro ng pool, marami na silang napanood na pool competition sa TV habang naiintindihan nila ang kilos. Hindi nila alam ang mga detalye ng mga patakaran, ngunit hindi mahalaga dahil hindi sila nakikipagkompetensya sa bawat isa ng propesyonal. Nagkaroon sila ng tigi-isang kulay at nagsalitan, kung sino ang makatapos sa pagtama ng lahat ng kanilang mga bola sa butas ay panalo. Pinanood ni June ang dalawa na naglalaro ng pool at isang flash ang pumasok sa kanyang isipan. Nag-iisip siya ng paraan para matamaan sila at tumungo siya sa kanila. Mga magagandang babae, kailangan mo ba ng pool coach? Sinubukan ni June ang kanyang makakaya upang maging sinsero ang kanyang panig hanggat maaari. Nang tumingin siya sa gilid, masasabi niya na parehong mga baguhan sina Cheryl at Yasi sa paglalaro ng pool. Ito ay malinaw na kanilang unang pagkakataon at sa makatuwid ay naisip niya ang pamamaraang ito. Inangat ni Cheryl ang kanyang mga mata at sinulyapan si June ng walang ekspresyon. Siya ay mausisa. Hindi niya ba nakita ang kahihinatnan ng red fur na iyon? Gaano siya katapang na subukang patulan ang mga ito? Hindi masyadong nag-isip si Yasi dahil nagsasaya siya. Mapalad siya at nakakuha ng ilang magagandang shot, ngunit nagambala siya ni June, agad siyang nadismaya at ikinaway ang kanyang mga kamay habang nakakunot ang noo. Magaling ako, hindi mo na kailangang magturo. Hindi pinanghinaan ng loob si June, ngunit nagpatuloy siyang nagpakilala, ako si June, ang vice-presidente ng Pool Association ng Stonegate City. Nanalo ako ng maraming premyo sa mga kompetisyon sa pool ng probinsya. How? Tumigil sandali si Yasi bago sumulyap kay June, pagkatapos ay tinanong si Cheryl, Cheryl sis, ano ang sinabi niya? Sabi niya ang gwapo niya talaga. Hindi nakaimik si Cheryl. Napakalaki ng mukha niya pero pinuri niya ang sarili niyang gwapo noong unang pakikipagkita sa iba, gaano siya kawalanjiye. Gwapo. Parang hindi. Hindi siya kasing gwapo ni Shell bro. Saglit na pinag-aralan ni Yasi si June bago naiinip na iwinagayway ang kanyang mga kamay, oy, lumipat ka, huwag kang hamarang sa akin. Nagalit si June. How dare they ignore him? Sa mga naglalaro ng pool sa probinsya, sino ang hindi nakakakilala kung sino si June? Gayunpaman, nagparaya siya habang inaalala na ito ang unang beses nilang maglaro ng pool kaya hindi nila alam kung sino siya. Ang pangalan ko ay June, hindi ko sinabing napakagwapo ko. Oh, ganoon ba? Mahusay, at least alam mo iyon. Kung gayon, bakit hindi mo palitan ang iyong pangalan ng Sawyer Nancon, 2? Curious na tanong ni Yasi. Ahem. Huwag na muna nating pag-usapan ang problemang ito. Pool muna tayo. Si June ay hindi masaya. Hindi man siya masyadong gwapo, hindi rin naman siya pangit. Gwapo naman ako, diba? Ayaw na niyang ituloy ang topic at pinalitan ito ng pool, hindi ganyan ang paglalaro mo ng pool. Dapat laruin. Yes-ish. Nakakainis ka. Nainis si Yasi habang si June ay patuloy na nangungulit sa kanya, ako si Queen Yasi ng pool. Hindi ko kailangan na turuan mo ako. Huwag kang hamarang dito. Paano mo ako matuturuan sa antas ng iyong kakayahan?
Ang aking antas ng kasanayan. Nagalit si Jun sa mga pagdududa ni Yasi. Hindi siya tanga. Dahil sinabi sa kanya ni Raul Gold na si Terence ay isang karakter, hindi niya tatangkaing saktan si Terence ng malinaw. Dahil siya ay nag-iisa, hindi siya maaaring makipaglaban kay Terence, kaya nanatili siyang isang ordinaryong saloobin sa pagsundo sa mga babae, hindi tulad ng Red Fur na medyo mapilit. Ako ang Vice President ng Pool Association ng Stonegate City. Nako, maraming Vice President ang natalo sa akin, inisip ni Yasi na sobrang nakakainis si Jun dahil alam niya kung ano ang gusto nito. Gayunpaman, ang paraan ng paglapit niya sa kanila ay medyo banayad at wala siyang magagawa laban dito. Ano? Tumigil sa paggana ang utak ni Jun dahil sa labis na galit habang inaakala niyang sanay siya sa pool. Bagamat ang kanyang orihinal na intensyon ay sunduin ang mga babaeng ito, paano niya mapabayaan ang katotohanang iniinsulto siya ng mga ito? Sa Pool Association, siya ay tinatrito at pinuri na parang isang bituin, ngunit ang isang baguhan ay ininsulto siya ng ganito, ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan. Fine, naglakas loob ka bang makipagkompetensya sa akin? Pinigil ni Jun ang kanyang galit at nagtanong. Bakit ako? Balik tanong ni Yasi sa kanya. Ako. Ikaw. Nawala nang masabi si Jun dahil hindi niya masagot ang tanong ni Yasi. Eksakto, bakit makikipagkompetensya sa kanya si Yasi? Tama na, tigilan mo na ako sa paglalaro ng pool. Ikinaway ni Yasi ang kanyang mga kamay at hindi siya pinansin habang patuloy na nakikipaglaro kay Cheryl. Pinanood ni Terence ang lahat ng nangyari sa gilid ngunit hindi siya nakialam. Bagamat nagpakita si Jun ng malaswa na intensyon kina Cheryl at Jun, wala siyang ginawang sobra kaya hindi na siya kailangang pumunta at gumawa ng anuman. Si Cheryl at Yasi ay dapat na malutas ang problemang ito sa kanilang sarili. Kung kailangan nila ni Terence na lutisin ang lahat ng maliliit na problema tulad nito, magiging mabulaklak sila sa isang greenhouse at hindi ito maganda para sa kanilang paglaki. Kailangan niyang umalis balang araw dahil hindi niya mapoprotektahan ang mga ito sa buong buhay nila. Bagamat may pagnanais siyang protektahan ang dalawang magagandang babae na ito sa buong buhay nila, makikilala ni Terence ang distansya sa pagitan ng realidad at ng kanyang ideal. Hindi pa banggitin kung sasang-ayon si Josephine o hindi, kahit na ginawa niya, hindi sila maaaring tumira kasama sina Miss at Yasi ng magkasama. Pagkatapos, maaari niyang dalhin ang kanyang matandang lalaki at mamuhay sila ng maligaya kailanman bilang isang malaking pamilya. 832. Naisip ni Yasi at Cheryl na hindi nararapat na lutisin ang problemang tulad nito. Hindi mainam na pukawin ang kaaway. Dahil ba sa alam nilang nasa likod nila si Terence? Laging iniisip ni Terence na si Yasi ay hindi walang utak, ngunit matalino. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya nababahala si Jun dahil nandito siya sa kanila. $10,000 para sa isang laro, nangangahas ka bang makipagkompetensya sa akin o hindi? Umungol si Jun habang hinahamon ang kanyang pride sa pool. Hindi kami nagdala ng ganoon kalaking pera dito ngayon. Hindi kami nakikipagkompetensya sa iyo. Sagot ni Yasi, puno ng panghihinayang. Hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng pera. Kung matalo ka, aminin mo lang na magaling ako sa pool at kailangan mong matutunan kung paano maglaro ng pool mula sa akin. Hindi tanga si Jun at hindi sinabi na kailangan nilang matulog sa kanya kapag natalo sila, naisip niya na mas mabuting dahan-dahan lang. Oh! Nag-isip sandali si Yasi at naisip na sulit ito. Lumingon siya kay Cheryl, Cheryl sis, makikipagkompetensya ba tayo sa kanya? Makipagkompetensya sa ano? Sigurado ka bang maaari kang manalo? Alam ni Cheryl na hindi siya mananalo laban kay Jun. Sinasabi niya sa kanila kung gaano siya kagaling at parang hindi siya nagyayabang, kaya hindi kailanman binalak ni Cheryl na makipagkompetensya sa kanya. Hindi ko alam. Nag-isip sandali si Yasi. Posibleng ang dalawa sa kanila ay hindi mananalo laban kay Jun ng mag-isa, ngunit hindi sila maaaring umatras ngayong marami na silang napag-usapan. Kung atras sila ngayon, maaaring isipin ni Jun na natatakot sila sa kanya. Hindi napigilan ni Yasi na lumingon kay Terence, Shield bro, mananalo ba tayo? Siguro. Nagkibit balikat si Terence. Fine, I will.
Pero pareho kaming makikipagkompetensya sa iyo ni Cheryl Sis. Kung manalo kami, kailangan mong bigyan kami ng tig 10,000 dolyar. Inisip ni Yasi na kontrolado ito ni Terence at tumango siya para tanggapin ang hamon ni June. Agad nang ngumiti ng mapait si Terence nang hindi siya natapos sa pagsasalita. Gusto niyang sabihin, siguro. Baka hindi. Ngunit pinutol ni Yasi ang kanyang pangungusap. Walang problema. Hindi malaking problema kay June ang pera, paano mo gustong makipagkompetensya? Snooker. Ano ang snooker? Hindi naintindihan ni Yasi kung ano iyon. Ito ay isang uri ng paraan ng paglalaro ng pool. Malamig na tumawa si June sa loob. Hindi mo pa nga alam kung anong snooker ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Gusto mo lang matalo. Oo, kung nakikipagkompetensya ka sa akin, kailangan mong laruin ito sa aking paraan. Walang pakialam si Yasi, pumili kami ng pattern bawat isa, kung sino ang makatapos sa pagtama ng lahat ng bola sa hole ay mananalo. Kung ganoon nga, naisip ni June na halos kapareho ito ng ordinaryong pool ngunit walang mga panuntunan sa minus at plus points. Gayunpaman, hindi ito mahalaga dahil kumpiyansa siya, fine, whatever you say. Obvious naman na professional siya. Bagamat ginawa niyang hindi komportable sina Cheryl at Yasi, talagang sanay siya. Walang pag-aalinlangan, mabilis na naipasok ni June ang lahat ng kanyang bola sa bulsa, ngunit isa lang ang napasok ni Cheryl at Yasi sa pamamagitan ng kapalaran. So, hindi inaasahan ni June ang kanyang sarili na mananalo ng ganoon kadali. Halatang mga baguhan lang sila na walang alam sa mga kasanayan. Ang lahat ng tamang kompetisyon ay pinakamahusay sa tatlo, nanalo ka lang ng isa, bakit ka natutuwa? Napatulala si Yasi. Di ba sabi ni Shale bro pwede siyang manalo? Bakit siya natalo? Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Terence sa gulat. Fine, best of 3, it is. Walang pakialam si June. Sa walang kakayahan ni Cheryl at Yasi, siguradong mananalo siya kahit nanalo sila ng 100 laro. Kaya naman, hindi niya inisip na manalo ng isa o dalawa dahil sa tingin niya ay nasa bulsa ang panalo, iyon din ang dahilan kung bakit kailangan niya ang mga babaeng ito na kusang matalo. Next game, you two can have a turn each after my turn. Kung pareho kayong may pasok ang lahat ng bola sa bulsa, mabibilang ito bilang panalo mo. Nanalo si June sa isang laro at sinubukan ang kanilang antas, hindi siya natatakot na magsalita ng malaki. Okay. Hindi gaanong kumpiyansa si Yasi sa pagkakataong ito. Inaasahan niyang tutulungan sila ni Terence na ibalik ito ngunit natalo siya dahil hindi nagpakita si Terence. Walang choice si Terence kundi bumangon, lumapit sa pool table at inilagay ang 2 kamay sa gilid ng mesa. Anong ginagawa mo? Hindi inaasahan ni June na biglang makikialam si Terence dito. Naisip niya na kailangan niya maging gentleman all this time nang hindi mapilit. Anong ginagawa ni Terence dito? Wala, manunood lang, walang pakialam na sagot ni Terence, bakit? Hindi ko ba kayo mapapanood na maglaro? Sinisigurado kung hindi kayo nanlalako. Fine. Sige. Narinig ni June na gusto lang i-check ni Terence kung sinusuri niya o hindi at wala siyang pakialam. Ano ang magagawa ni Terence sa panunood lamang ng mag-isa? Sa kabaligtaran, kung itinaboy niya si Terence, magmumukha siyang guilty. Dati, inakala ni June na si Terence ang papalit kina Cheryl at Yasi. Kung iyon ang kaso, hinding-hindi sasang-ayon si June dahil hindi niya alam kung gaano kahusay si Terence. Paano niya hahayaan si Terence na sirain ang kanyang pagkakataon na manalo sa 2 babae? Gayunpaman, pinabayaan ni June si Terence dahil si Terence ay mukhang hindi siya makikialam. Nilinggan niya sina Cheryl at Yasi at sinabing, pwede na kayong magsimula, bibigyan ko kayo ng 3 beses. Karaniwan, ang isang bihasang manlalaro ng pool ay maaaring tumama ng isang bola sa bulsa mula sa break shot, ngunit malinaw naman, sina Cheryl at Yasi ay hindi kayang gawin iyon. Kaya naman, ang pagkakaroon ng break shot ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang mga pakinabang. Sinabi ni June na hahayaan niya sina Cheryl at Yasi ng tig 3 liko. Ang pagpayag sa kalaban ng 6 na putok ay sapat na upang ipakita kung gaano kalaki ang tiwala ni June. Bang! Kinuha ni Yasi ang break shot. Ang mga bola ay nakakalat sa buong mesa ng magulo ngunit walang nahulog sa bulsa. Sumunod si Cheryl.
Itinutok niya ang isa sa kanyang mga bola patungo sa direksyon ng bulsa, ngunit malayo ito sa distansya nito dahil sa mga problema sa layunin at lakas. Noon ay si Yasi na. Gayunpaman, ang kanyang magaan na putok ay hindi nagpahulog ng bola sa bulsa, ngunit ginawa ang bola na tumama sa paligid na parang baliw na parang ito ay buhay. Nagulat si Yasi, gayon din si Cheryl. Maging si June ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ano ang nangyayari? Bakit hindi huminto ang bola? Paano kaya naging napakalakas ni Yasi para walang tigil ang pag-ikot ng bola? 833. Bagamat natarante si June ay hindi nagpakita ng senyales ng paghinto ang cue ball na hinawakan ni Yasi, ngunit umiikot pa rin ito sa mesa na parang may motor sa loob nito. Kahit na ang bola ay hindi nahulog sa isang bulsa, ito ay tumama sa ilang iba pang mga bola na pag-aari ng magkabilang panig sa bulsa. Si June ay naglaro ng pool sa napakaraming taon na hindi pa siya nakakita ng ganito. Ito ay hindi isang cue ball, ngunit isang nababanat na bola. Hindi mahalaga kung gaano kakas ang manlalaro, hindi imposibleng makamit ang isang bagay na tulad nito. Nagulat si Cheryl sa makulat na bola sa mesa. Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan sina Yasi at Yasi na mukhang tuwang-tuwa. Naunawaan niya kaagad na hindi si Yasi ang may kagagawan nito. Matagal na silang magkapatid at nasasabi nila ang iniisip ng isa't isa sa pamamagitan lamang ng mga ekspresyon. Bagamat hindi malinaw na nakikita ni Cheryl ang lahat, nasasabi niya sa mas madali, hindi mahalagang mga sitwasyon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Terence at nakita ang mapait na ngiti sa mukha nito. Si Terence ba ang gumawa nito? Siya ay naglaro ng napakatagal ngunit hindi pa siya nakakamit ng isang shot ng elastic ball dati, ngunit ginawa niya ito kaagad nang dumating si Terence. Nag-isip si Cheryl. Kung hindi siya mali, si Terence talaga ang may gawa nito. Hindi masyadong sigurado si Terence kung paano niya matutulungan sina Cheryl at Yasi na manalo at sinusubukan lang niya ang matapang. Ang unang naisip ni Terence ay ang kakaibang purong enerhiya sa loob ng kanyang katawan, ito rin ang monerhiya na binanggit ni Old George. Dahil ang lakas ay makapangyarihan, maaari ba niyang ilipat ito sa bola? Ayon sa batas ng konserbasyon ng enerhiya, ang enerhiya ay hindi maaaring likhain mula sa anumang bagay at hindi ito maaaring mawala. Maaari lamang itong ibahin sa ibang anyo o ilipat mula sa isang bagay patungo sa isa pa. Sa panahon ng paglipat o pagbabago, ang kabuuan ng enerhiya ay hindi nagbabago. Sa madaling salita, ang enerhiya ni Terence ay maaaring maging enerhiya na kailangan para ilipat ang bola. Siyempre, ang enerhiya sa loob ni Terence ay hindi nilikha mula sa wala, at walang master ang makakagawa noon. Ang dalisay na enerhiya sa kanilang mga katawan nagmula sa natural at espiritual na hangin ng langit at lupa, ang mnemonic chant para sa kanilang paglilinang ay isang paraan upang gawing kanilang sariling enerhiya ang natural at espiritual na hangin ng langit at lupa. Ang prosesong kanilang pinagdaanan ay ang pagbabago ng enerhiya ng natural na mundo sa enerhiya ng kanilang katawan. Gayunpaman, ang enerhiya ni Terence ay nagmula sa espasyo sa loob ng Jade Pendant at binago niya ang enerhiya sa espasyo sa kanyang sarili. Matapos maitama ni Yasi ang bola, sinubukan niyang tingnan kung magagamit ang kanyang enerhiya para sa bola o hindi. Kaya naman, inilagay niya ang dalawa niyang kamay sa gilid ng mesa at tahimik na ginamit ang Art of Dragon Mastery. Sa isang iglap, parang nabuhay ang bola at agad na umikot sa mesa. Maaari itong magamit. Gayunpaman, ito ang unang pagsubok ni Terence at hindi niya makontrol ang dami ng enerhiya na inililipat sa bola. Sa isang kisap mata, nagpadala siya ng sobrang lakas sa bola. Gaano karaming enerhiya ang kailangan niyang ilipat upang makagawa ng isang maliit na paggalaw ng bola? Ang pinakamaliit na halaga lang ang kailangan at hindi napigilan ng bola dahil nalampasan ito ni Terence. Bagamat nabigo ang unang pagsubok, napatunayan nito ang posibleng tagumpay ng operasyon. Nakakagulat din na ang kanyang enerhiya ay magagamit lamang sa mga bagay na gumagamit ng enerhiya. Ang mesa at iba pang mga bola na nanatili ay hindi pa rin nakaka-absorb ng kanyang enerhiya. Ang ibang mga bola na naapektuhan ng elastic ball ay hindi sumipsip ng enerhiya ni Terence nang huminto si Terence sa gamit ng Art of Dragon Mastery. Kaya naman, naimpluwensyahan lamang ng enerhiya ang cue ball. Holy shit!
Nasusuka ako. Kaya ko bang gawin ang ganyan? Henyo ako. Sa wakas ay napabulala si Yasi pagkatapos ng pagkabigla, ako si Genius Yasi. Magaling ako sa kahit anong gawin ko. Imposible. Paano ito posible? Iyan ay hindi makatwiran. May mali ba sa bola? Hindi naniniwala si Jun na magagawa ito ni Yasi at hindi rin kapanipaniwala para sa mga profesional na manlalaro na gawin ito. Dahil hindi mo pa ito nakita dati, hindi ito nangangahulugang imposible. Tumingin si Yasi kay Jun nang may pang-aalipusta, sinabi ko sa iyo na ito ay isang piraso ng cake upang talunin ka. Nagmadali ako sa iyo noong nakaraang laro, ngayong ginagawa ko na ang aking pinakamahusay na pagbaril, patay ka na. Kung gusto mong makipagtalo, ipakita sa amin ang parehong shot ng ginawa ko. Ang hindi kinaugalian na putok ni Yasi ay umakit sa karamihan ng mga manlalaro sa silid dahil hindi pa sila nakakita ng ganito, umikot ang bola sa mesa ng mahigit 1 minuto ngunit wala pa rin itong nakikitang senyales ng paghinto. Kapag nagbubulalas ang lahat, hindi rin maisip. Ang taong gumanap nito ay dapat na master sa lahat ng dalubhasang master. Naging itim ang mukha ni Jun ngunit hindi niya magawang makipagtalo dahil hindi niya ito magagawa. Kumaibot ang mga labi ni Jun at malungkot na lumaban, maswerte ka lang. Tingnan mo kung magagawa mo pa. Bakit ako? Tinulungan kang ipasok ang mga bola mo sa bulsa, hindi ba tinutulungan kita? Hindi sigurado si Yasi kung kaya niya itong muli sa kanyang sarili. Kahit na siya ay mukhang may tiwala, siya ay gumagawa ng lahat. Pinag-iisipan niya kung si Shield Bro ba ang tumulong sa kanya at hindi siya masyadong busog sa kanyang mga sinabi, kung gagawin ko ulit ito ang magiging panalo ko. Kailangan mong aminin ang pagkatalo. Pero, bagamat hindi naniniwala si Sawyer Yinchen na magagawa ito muli ni Yasi, hindi siya nang ahas na tuparin ang pangako. Paano kung ginawa niya ulit? Ibig sabihin, dapat niyang aminin ang pagkatalo. Nang makitang siksikan ang lahat doon, gusto rin ni Raul Gold na tingnan. Ngunit nang makita niya ito ay agad siyang umatras. Damn, kaya mong maglaro ng pool ng ganyan. Pinaandar niya ang entertainment center na ito sa loob ng maraming taon at medyo bihasa rin siya, ngunit hindi niya ito nakita dati. Ito ay hindi pool ngunit isang himala. Isang himala na nangyari lamang nang naruroon ang Jocelyn Ferd. Parehong namuhay ang kanyang ama at siya sa ilalim ng anino ni Terence habang inaakala nilang si Terence ay makapangyarihan. Ngayong nangyari ito, naisip ni Raul Gold na ito ay medyo normal. Sa wakas ay tumigil ang bola ni Yasi at halos kalahati ng mga bola ay nahulog sa bulsa. Ang ilan ay kay Jun, ang ilan ay kay Yasi, ngunit sa pangkalahatan, si Yasi ay nangunguna sa pamamagitan ng 1 o 2 bola. 834. Nang matapos ni Yasi ang kanyang turn, si Cheryl ang susunod. Sa pagkakataong ito, maingat na kinokontrol ni Terence ang kanyang enerhiya, kaya't walang kakaiba maliban sa pagmukhang mas malakas si Cheryl kaysa dati. Nakahinga ng maluwag si Terence. Mukhang kaya niyang kontrolin ang enerhiya ng maayos. Si Yasi na naman. Gayunpaman, ang nangyari sa huling pagkakataon ay hindi nangyari sa pagkakataong ito. Ito ay isang ordinaryong shot na nagpabuntong hininga kay Jun. Mukhang swerte lang ang huling performance ni Yasi, o kaya niya itong gawin ulit. Sa wakas ay pagkakataon na ni Jun at labis siyang nasiyahan. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaari niyang tapusin ang laro sa isang shot dahil madali ito sa mga kakayahan na mayroon siya. Masayang natagpuan ni Jun ang unang target, yumuko siya at matikas na itinulak ang cue stick palabas. Sa sandaling tumama ang kanyang stick sa cue ball, naglipat ng enerhiya si Terence. Sa huli, ang cue ball ni Jun ay pumailan lang sa hangin mula sa mesa na parang rocket. Ito ay isang perpektong jump ball. Hindi nag-react ang mga tao sa oras at tumama ang cue ball sa mukha ng isa sa mga audience ng malakas na putok. Agad na dumyugo ang kanyang ilong at natanggal ang 2 niyang ngipin. Napaungol sa sakit ang tao, nanlaki ang mga mata at sinumpa si Jun habang nakaturo sa kanya, ano ba, wala ka bang mata? Saan ka ba pinupuntirya? Nalaglag mo ang ngipin ko sa harapan. Sorry, I'm sorry.
Bagamat karaniwang mayabang si Jun, alam niyang nasa Starfield siya, hindi sa sarili niyang teritoryo at hindi mainam para sa kanya na magkaroon ng gulo dito. Ang kanyang prinsipyo sa pagpili ng mga babae ay gawin ito sa isang sibilisadong paraan at hindi siya maaaring maging masyadong mapilit. Kaya naman, humingi siya ng tawad sa kanyang pitaka at nagbigay ng $3,000 sa lalaki, ito ay para sa iyong bayad sa pagpapagamot bilang aking kabayaran. Walang trabaho ang tao at nagningning ang kanyang mga mata nang makakita siya ng $3,000. Kinuha niya ang pera ni Jun, lumipat sa gilid habang nakatikip ang bibig at hindi na nagrereklamo. Si Jun ay walang oras na mag-aksaya sa iba ngayon. Ang kanyang layunin ay talunin sina Yasi at Cheryl upang mapatunayan niya na siya ay may sapat na kasanayan upang turuan sila, ang tanging paraan ay upang maiwasan ang mga problema sa pera. Malas. Palihim na naisip ni Jun sa kanyang sarili. Nagpanik siya at gumamit ng sobrang lakas para makamit ang jump ball. Gayunpaman, hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong tao at nakakasukang panoorin matapos niyang hindi sinasadyang matamaan ang isa. Mukhang masyado na siyang napapabayaan. Siya ang naging sanhi nito dahil hindi niya nakontrol ng maayos ang kanyang lakas, dapat mas concentrate na siya sa susunod. Sige, turn ko na naman. Hinintay ni Yasi na mawala ng mukha si Jun bago ibinalik ang cue ball sa mesa, handa nang magsimula. Tinutukan ni Yasi ang isang bola at nataman ito. Hindi maikikaila na medyo maganda ang anggulo. Nataman ng cue ball ang isa sa kanyang mga bola at itinulak ito palabas. Malapit na itong mahulog sa bulsa ngunit dahil hindi gumamit ng sapat na lakas si Yasi, ang bola ay napakabagal na gumulong sa gilid ng bulsa. Go! 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 Gulat ni Yasi. Ang bilis ng pag-ikot ng bola ay unti-unting bumagal, halos huminto sa gilid ng bulsa. Bahagyang ngumiti si Terence at nagtulak ng kaunting enerhiya sa bola. Ang bola na halos huminto ay biglang pumailan lang sa bulsa na parang tinuturok ng stimulants. Ha! Natuwa pa rin si Jun at handa siyang sabihin kay Yasi na dahil sa lakas niya at mahuhulog sa bulsa ang bola kung gagamit siya ng kaunting lakas. Gayunpaman, ang kakulangan ng lakas ay naging sanhi ng kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jun na ang bola ay tatakbo sa bulsa bago ito huminto. Ano ang nangyayari? May gumawa ba dito? Ito ay imposible. Napakaraming tao ang nakatayo sa mesa. Kung may gagawin si Yasi, dapat mapansin ito ng audience. Hindi man kaya ng iba, nakatitig siya sa bola pero wala siyang nakitang mali. Wahahaha. Nakita ni Yasi ang bola na nahulog sa bulsa at tuwang-tuwang iwinagayway ang kanyang mga kamay sa kasabikan, sinabi ko sa iyo na ako si Yasi, ang reyna ng pool. Tingnan mo, sayang ang paggamit ng kaunting lakas, hindi ito magagawa. Gumamit ako ng tamang lakas. Natagpuan ito ni Cheryl na kakaiba sa simula. Paano nagkamali ang isang bihasang manlalaro tulad ni Jun? At nasugatan pa niya ang isang bystander. Halatang hihinto ang bola ni Yasi ngunit biglang gumalaw at nahulog sa bulsa, hindi maiwasan ni Cheryl na maghinala na ang lahat ay kagagawa ni Terence. Kahit na hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Terence, alam niya kung gaano kahanga-hanga si Terence. Mapanganib iyon, tanging naisagot ni Jun, medyo delikado, dapat gumamit ka ng mas maraming lakas sa susunod. Gumamit ka pa ng lakas. Tulad mo. Hinampas ng bola ang mukha ng iba. Napatingin si Yasi kay Jun at tinanong siya pabalik. Ha! Namula ang mukha ni Jun habang nanatiling tahimik habang nakanganga ang kanyang mga ngipin. Si Cheryl na at random niyang nataman ang bola. First time niya iyon at hindi siya sanay. Dahil alam niyang nandyan si Terence para tulungan sila, alam niyang may gagawin si Terence tungkol dito sa tamang oras. Gayunpaman, ang ball ang nataman ni Cheryl ay hindi posibleng mahulog sa bulsa, ngunit nabangga nito ang isa pang bola sa daan nito. Ang bola ay kay Cheryl at ayon sa mga paghatol ni Terence, ang landas ng bola ay maaaring magtungo sa bulsa. Kaya naman, naglipat si Terence ng kaunting enerhiya sa pangalawang bola matapos huminto ang unang bola. Kapareho ito ng bola ni Yasi. Titigil na sana ito pero biglang gumalaw at napunta sa bulsa. Napatulala si Jun. Ano iyon? Ito ba ay isang supernatural na kapangyarihan?
Walang ibang dahilan maliban sa paliwanag na ito dahil imposibleng sabihin na may gumawa ng isang bagay. Ang lahat ay nakatayo sa paligid ng mesa at walang sino man ang maaaring hawakan ang mga bola, paano nila ito makakamit? 835. Binuksan ni Raul Gold ang billiards room. Sina Cheryl at Yasi ay mga customer lamang dito. Imposibleng may mali sa mesa. Nagsimulang pagpawisan si Jun sa naisip. Siya ay isang medyo mapamahiin na tao. Hindi niya malay na naisip na may isang bagay na hindi malinis ang naging sanhi ng kalokohan nang makakita ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Natarante rin si Cheryl dahil hindi siya naniniwalang siya mismo ang gumawa nito. Lumipat ang kanyang tingin mula sa kwento patungo sa mukha ni Terence at sinubukang humanap ng mga pahiwatig, ngunit si Terence ay nakarelax pa rin habang ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa mesa at walang bakas ng kanyang pagkilos. Gayunpaman, kahit na si Terence ay hindi mukhang kahinahinala, alam ni Cheryl na si Terence ang pinakakahinahinala. Ang ganda! Si Cheryl sis ay halos kasing galing ng genius Yasi. Sigaw ni Yasi sa pananabik. Naging madilim ang mga ekspresyon ni Jun. Hindi siya naniniwala na maaaring matalo ang vice-presidente ng Stonegate Pool Association sa dalawang baguhan. Nagsimula siyang magpanik dahil 3 bola lang ang nasa gilid ni Cheryl. Hindi na niya hinayaang matamaan pa sila ng mga bola sa bulsa. Sa kabutihang palad ang mga panuntunang ginawa nila ay tigi-isang liko, sa halip na tuloy-tuloy na pagliko. Naabot man nila ang layunin o hindi, walang pangalawang pagliko. Si Jun na at wala siyang lakas ng loob na pabayaan ang anuman. Seryoso niya itong tinatrato at nauwi sa pagtalo ng bola. Naalala niya na hindi siya gumamit ng lakas noon. Nag-zone out ba siya? Sa pagkakataong ito, gumamit ng normal na lakas si Jun at maingat na nataman ang cue ball. Gayunpaman, muling pumailan lang sa ere ang cue ball, na tumama sa lalaking nakatayo sa kabilang side ng table. Bang! Ang bola ay hindi tumama sa mukha ng isang tao sa pagkakataong ito ngunit tumama sa isang medyo maskuladong dibdib ng lalaki. Napasigaw ang muscleman sa sakit at tinakpan ang kanyang dibdib habang galit na nakaturo kay Jun. Ikaw bastard, marunong ka bang maglaro o hindi? Sinasadya mo ba o hindi? May nataman ka noon at ngayon ako. Bulag ka ba? Si Jun ay nabigla. Kailan pa siya naging malakas? Normal lang niyang nataman ang bola, bakit naging jump ball? Paano ito lumipad mula sa mesa? Hindi man lang niya ginamit ang ganoong kalaking lakas. Ako. Walang ideya si Jun kung ano ang nangyayari. Hindi niya akalain na gumamit siya ng sobrang lakas, what on earth is going on? Ano? Ang lakas ng loob mong gawin, pero wala kang lakas ng loob na umamin. Bakit hindi ka nagsasalita? Ang lalaking kalamnan ay patuloy na nanggugulo. Sinulyapan ni Jun ang muscleman. Kung ikaw ay nasa Songhai, mag-uutos ako sa isang tao na paalisan ka kaagad. How dare you act so arrogantly in front of me? Gayunpaman, nasa Starfield siya at ayaw niyang magdulot ng anumang problema. Kawawa naman, lihim niyang naisip. Inilabas ni Jun ang kanyang wallet at nagbilang ng isa pang $3,000 para sa muscleman, pasensya na, hindi ko sinasadya. Ito ang bayad sa gamot mo. Mas katulad niyan. Ang taong kalamnan ay nais ng pera sa unang lugar. Makapal ang balat niya at mas magaan ang sugat niya kaysa sa taong nataman sa mukha. Nabugbog lang siya nito at hindi naman problema sa kanya. Gayunpaman, nakita niya na nagpasya si Jun na gamitin ang pera para pakalmayan ang ibang lalaki. Paano siya makakawala ng pagkakataong manloko ng pera? Sige, turn ko na naman. Kapanapanabik na kinuha ni Sawyer Yasi ang cue ball at inilagay ito sa mesa, hindi ka ba sanay? Nataman mo ang 2 high difficulty jump ball na magkasunod. Ang galing. Kaya nga. Inis na sagot ni Jun, hindi mo man matatamaan ang isa kung tatanungin ko. Kahit kaya ko, hindi ko gagawin. Kailangan kong bayaran sila kapag may nataman ako. Napaawang ang bibig ni Yasi habang nakatingin kay Jun ng masama. Humph! Kung kaya mo, ako ang bahala kung may masaktan ka. Walang paraan para maniwala si Jun kay Yasi. Hindi niya magagawa iyon. Talaga. Mahalaga kung tamaan ko ng bola ang isang tao. Tanong ni Yasi. Oo. Ito ay isang jump ball.
Hindi mo ito magagawa ng walang mga taon ng karanasan sa paglalaro ng pool. Sinubukan ni June na ibalik ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanyang pagkakamali sa isang mataas na kasanayan sa kahirapan. Fine, kung gusto mong makakita ng jump ball, hindi ako gagawa ng normal na shot. Kung nataman ko ang jump ball, kailangan mong bilangin ito habang nakakuha ako ng isang bola sa bulsa. Sinabi ni Yasi, ano sa palagay mo? Fine. Kung nataman mo ang isang jump ball, bibilangin ko ito bilang isang bola. Hindi naniniwala si June na magagawa ito ni Yasi, pero paano kung hindi mo magawa? Kung gayon, kukunin ko ang isa sa aking mga bola sa bulsa. Nag-isip sandali si Yasi at sumagot. Hindi siya natakot na hindi niya magawa. Hindi siya naniniwalang ginawa ni June ang lahat ng mag-isa. Sa pananaw niya, dapat ay gawa ni Shield Bro. Kaya naman, kaya niyang gawin ang anumang ginawa nito at wala siyang pakialam na makipagpustahan sa kanya. Okay, deal na yan. Sige. Natuwa si June at naisip, hinding-hindi mo ito magagawa. Well, you see, I am a kind person and I don't want to injure innocent people. How about I aim at you? Itinutok ni Yasi ang cue ball patungo sa direksyon ni June. Humph! Kahit anong gusto mo. Wala akong babayaran kung sinaktan mo ako. Casual na sagot ni June. Paano kaya siya natama ni Yasi? Maliban kung ginamit niya ang kanyang mga kamay, hindi niya ito makakamit gamit ang isang cue stick. Hindi na nagsalita pa si Yasi at nataman ang cue ball matapos itama si June. Sa isang iglap, ang bola ay pumailan lang sa ere at lumipad patungo sa mukha ni June. Hindi inaasahan ni June na tatamaan ni Yasi ang isang jump ball at hindi man lang niya ito planong iwasan. Nang malaman niyang may mali, huli na ang lahat. Ang cue ball ay tumama sa kanyang mukha ng malakas na putok at natusok ang kanyang noo. Hilong-hilo siya at muntik na siyang matamba. Arg! Napasigaw si June, imposible. Tiyak na imposible iyon. Hindi ito totoo. Hindi mo alam kung paano gawin iyon. Nagsimulang magtawanan ang lahat ng nasa gilid. Gaano katanga si June? Akala mo ba ikaw lang ang espesyal? Hindi ka ba masaya ngayon? Ngayon ay sa wakas ay nakuha mo na ang mga kahihinatnan ng iyong pagmamataas. Namumula na ang noo niya pero hiniling niya. Gayunpaman, nanlamig ang katawan ni Raul Gold. Mula sa kanyang pananaw, tiyak na kapangyarihan iyon ng Jocelyn Ford. Kung hindi, bakit mangyayari ang mga supernatural na bagay? Bihira pa ngang makakita ng tatlong tuloy-tuloy na jump ball sa isang propesyonal na laro. 836. Nagawa ko na. Panalo ko na. Isang bola para sa akin. Hindi inisip ni Yasi na magagawa niya ito, ngunit naisip niya na maaari niyang subukan. Magtagumpay man siya o hindi, nakadepende ang lahat kay Shield Bro. At saktong ginawa ito ni Shield Bro. Natapos magsalita si Yasi at inihagis ang isa sa kanyang mga bola sa bulsa. Huminga ng malalim si June. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan ngunit, wala na siyang magagawa pa. Nangako na siya at hindi lang siya makakapagreklamo tungkol sa kanyang kamalasan, ngunit kailangan niyang tanggapin na si Yasi ang nanalo sa round. Fine, ako na ang pupunta ngayon. Huminga ng malalim si June. Sa pagkakataong ito, hindi siya maaaring magkamali o matatalo siya sa larong ito dahil 2 bola na lang ang natitira ni Yasi. Kadalasan, hindi seryoso si June na manalo laban sa 2 baguhan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon dahil ang laro ay lubhang nakakatakot. 2 jump ball ang nataman niya dati pero logically speaking, hindi siya gumamit ng sobrang lakas. Masyado bang magaan ang cue ball? Hindi maintindihan ni June kung bakit siya sumuko at nagpas siyang i-hit ito ng mas magaan. Itinutok ni June ang kanyang bola at tinamaan ito. Pakiramdam ni Terence, mas kaunting lakas ang ginamit ni June sa pagkakataong ito at mas kaunting enerhiya ang nailipat niya kaysa sa huling 2 bola. Sa pagkakataong ito, hindi lumipad palabas ng mesa ang bola ni June, ngunit bahagyang tumalon pa rin ito. Nilampasan nito ang ball ang tinutukan niya at gumulong ang cue ball sa bulsa. Ha!
Hindi nakaimik si Jun. Sinadya niyang hindi gumamit ng lakas pero nangyari pa rin. Gayunpaman, wala siyang nasaktan sa pagkakataong ito ngunit nataman ang kanyang cue ball sa bulsa. Buti na lang at hindi na niya kailangan pang bumawi at mapag-alitan na naman. Gayunpaman, madilim pa rin ang kanyang ekspresyon nang muling nawala ang kanyang dignidad. Wow! Ang sakit! Nataman mo ang iyong bola sa bulsa. Sigurado ka bang colorblind? Nagulat si Yasi kay Jun. Humph! Hindi ko lang nakontrol ng maayos ang lakas ko, hindi na to mangyayari sa susunod. Malamig na sumingot si Jun at ayaw makipagtalo kay Yasi. Kung patuloy siyang makikipagtalo sa kanya, magmumukha siyang hindi kumpiyansa, kaya gusto niyang patunayan na mali siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan. Walang mga panuntunan sa parusa na naglalaro kay Yasi. Ipinadala man niya ang cue ball na lumipad o nataman ito sa bulsa, walang libreng bola. Si Yasi na naman. Napansin ni Yasi na hindi mababago ni Sheldbro ang landas ng bola, ngunit nagawa lang niyang baguhin ang lakas ng bola. Hindi siya sigurado na kaya niyang itoon ang natitirang dalawang bola sa bulsa kaya nagpasya siyang itama ang cue ball sa mas magandang posisyon, na ginagawang mas madali ang pagpuntirya. Nakita ni Terence na hindi tinatamaan ni Yasi ang kanyang bola sa pagkakataong ito ngunit nataman ito sa ibang lugar, halos mahulaan niya kung ano ang gusto nitong gawin at nakontrol ang bola kaya humintong ito sa magandang posisyon para kay Cheryl. Hanggat tumpak ang pagpuntirya ni Cheryl, madali niyang maipasok ang sarili niyang bola sa bulsa. Naisip ni Cheryl na tinutulungan sila ni Terence at mukhang alam din ito ni Yasi, kung hindi, hindi niya gagawin iyon. Kung wala ang tulong ni Terence, imposible para kay Yasi na kontrolin ang kanyang lakas ng tumpak na huminto ang bola sa pinakamagandang posisyon. Hindi kailangan ni Cheryl ang tulong ni Terence at madaling naipasok ang bola sa bulsa. Pagkatapos ng kanyang turn, si Jun na. Nakaramdam ng kaba si Jun. Isang bola na lang ang natitira sa kanyang mga kalaban pero medyo marami pa ring bola. Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si Jun na gumamit ng sobrang lakas. Pagkatapos niyang itutok ang bola, bahagya niyang itinulak palabas ang cue ball. Gayunpaman, ito ay isang jump ball pa rin. Nababaliw na si Jun. Paano naging posible na ang bawat bola ay isang jump ball? Pinagmasdan niya ang cue ball na tumalon at nabasag ang bola na tinutukan niya kanina, na ginawang random na umiikot ang bola ng ilang segundo bago huminto. Sa pagkakataong ito, nataman nga ni Jun ang kanyang target, ngunit dahil mali ang direksyon, hindi nahulog sa bulsa ang target na bola. Ano ba, kakaiba yan? Hindi mapigilan ni Jun na magmura. Akala niya ay masyadong hindi kapanipaniwala. Biglang lumakas ang lakas niya. Hindi man lang siya gumamit ng ganoong kalaking lakas pero bakit parang siya? Ano ba ang nangyayari? Isang bola na lang ang natitira kina Cheryl at Yasi. Nagpasya si Yasi na gamitin ang lumang paraan at pindutin ang cue ball sa isang posisyon para kay Cheryl upang maitama ito ni Cheryl sa bulsa. Sa pagkakataong ito, si Cheryl ay hindi naglagay ng maraming lakas dahil siya ay kinakabahan, ngunit ang huling bola ay matagumpay na nahulog sa bulsa sa ilalim ng karagdagang enerhiya ni Terence. Alam ni Cheryl na hindi siya gumamit ng sapat na lakas ngunit ang bola ay tila malakas at tumama sa bulsa mismo. Naisip niya na malamang ay ginagawa na naman ito ni Terence. Tingnan mo, nanalo kami. Tingnan mo. At sinabi mong profesional ka at gusto mo kaming turuan. Ni hindi mo kayang laruin ang sarili mo. Tumingin si Yasi kay Jun na medyo natuwa, sa tingin mo magaling ka dahil lang sa nakakatama ka ng ilang jump balls. Hindi lang jump balls ang kaya kong tamaan, kundi pati elastic balls. Wala na ba tayong isang laro? Nanalo tayo ng tigi-isang laro, nakatay tayo. Paano aaminin ni Jun ang pagkatalo? Naisip niya na hindi lang maganda ang performance niya sa pagkakataong ito. Hindi dahil magaling si Yasi sa pool. Fine, sa huling pagkakataon. Ipapatalo kita ng kusa. Si Yasi ay hindi natakot na matalo sa tulong ni Terence, hahayaan mo ba kaming magkaroon ng tigtatlo? Hindi, minamaliit kita noong nakaraan, hindi ko hahayaang magkaroon ka ng 3 beses sa pagkakataong ito. Paano ulit iyon magagawa ni Jun?
Bagamat tumingin si Yasi sa isang baguhan, napakaswerte niya. Siya ay masyadong natakot na siya ay matamaan ng ilang mga bola sa pamamagitan ng kapalaran at nagpatuloy, hindi lamang iyan, isa lang sa inyo ang makakapaglaro. Hindi na kayo makakapaglarong dalawa. Hindi na hinayaan ni Jun na maglaro silang muli. Nagtulungan sila ng husto habang ang isa ay nataman ang cue ball sa isang magandang posisyon at ang isa naman ay tumama sa bulsa, tiyak na matatalo siya kapag nagpatuloy sila sa paglalaro ng ganito. Upang maibalik ang kanyang mukha, hindi niya maaaring hayaan silang magpatuloy ng ganito. 837. Paano ka naging walang hiya? Napatingin si Yasi kay Jun at nagtanong. Hindi naman, I was being modest. This is the deciding game. I can't go easy on you anymore. Depensa ni Jun. Ha! Napatingin ang mga tao sa kanilang lahat at tumawa ng malakas. Hindi ba't walang hiya iyon? Ang akala niya ay baguhan ang mga babae kaya malaki ang usapan niya, pero ngayon ay ayaw niyang madaliin ang mga ito dahil sanay na sila. Halata namang walang hiya siya dito. Paano niya maipagtatanggol ang sarili niya? Namula si Jun nang marinig ang tawa. Gayunpaman, hindi niya alintana na siya ay nililibak para sa kapakanan ng kanyang reputasyon. Mas nakakahiya kung siya, ang Vice President ng Stonegate City Pool Association ay matalo sa dalawang baguhan. Mamamatay siya sa kahihiyan kapag kumalat ang balita. Kaya, ang pagkawala ng mukha sa harap ng isang maliit na pulutong ngayon ay mas mahusay kaysa sa pagkawala ng mukha sa isang mas malawak na lawak. Naina sina Cheryl at Yasi. Nakita niya ang kanilang plano at ngayon, hindi na nila maaaring matamaan ng isang tao ang cue ball at ang isa ay tumutuon sa bulsa. Well, dahil binabago mo ang mga patakaran, gusto ko ring baguhin ito, o hindi ito patas. Inilibot ni Yasi ang kanyang mga mata at agad na nakaisip ng magandang ideya. Ano ang gusto mong baguhin? Tanong ni Jun. Sa pagkakataong ito, hindi na natin kikilalanin ang iba't ibang pattern na bola. Kung sino ang tumama ng mas maraming bola sa bulsa ay panalo, paano na? Tanong ni Yasi. Fine. So pumayag ka sa sinabi ko kanina. Bahagyang natigilan si Jun dahil naisip niyang walang gamit para baguhin ni Yasi ang mga patakaran. Kahit na hindi niya pinahintulutan si Yasi na ilipat ang cue ball, nang hindi nakikilala ang iba't ibang pattern na bola ay magiging mas maginhawa para kay Cheryl na makahanap ng target. Gayunpaman, kinuha ni Jun ang mungkahi ni Yasi nang siya ay nanirahan sa pangalawang pinakamahusay. Walang iba't ibang pattern na bola, hindi gumagamit ng mga cue ball upang mahanap ang kanilang mga pattern na bola, kailangan lang nilang matamaan ang mga bola. Ngunit naisip ba niya na maaari niyang ipasok ang mga ito sa bulsa ng ganito? Oo. Kaya, sino ang mauuna? Tumango si Yasi bilang pagsang-ayon. Mauna na ako. Hinayaan mo nakita ng 2 beses at dapat ay akin na ngayon. Tumayo si Jun at naglakad patungo sa mesa nang walang anumang lugar para sa negosasyon. Ang daming nakatingin sa kanya na mas lalo pang nanunuya kaysa kanina. Naisip niya na kaya niyang aibuli ang 2 baguhan at pabayaan muna silang mayabang. Ngayon ay ayaw niya dahil sa tingin niya ay sanay sila. Nagpasya si Jun na gumamit ng mas kaunting lakas sa pagkakataong ito dahil nalampasan ito noong nakaraang pagkakataon. Magiging maayos siya hanggat hindi siya natama ng jump ball. Ngayon na walang iba't ibang pattern na mga bola, ito ay mas kapaki-pakinabang sa kanya dahil maaari siyang makakuha ng isang bola sa unang pagsubok. Gumamit siya ng mas kaunting lakas at itinulak ang bola palabas. Naisip niya, dapat normal na sa pagkakataong ito, di ba? Ang resulta ay pasok sa inaasahan ni Jun sa pagkakataong ito. Ang cue ball ay hindi lumipad sa pagkakataong ito, ngunit ang cue ball ay huminto pagkatapos lumipat ng maikling distansya pasulong. Ha! Nagulat si Jun. Anong nangyari? Bakit ito tumigil sa paggalaw? Hindi ba siya gumamit ng sapat na lakas sa pagkakataong ito? Pero imposible yon, kaunting lakas lang ang ginamit niya kumpara noong nakaraan, bakit ang laki ng difference? Ito ay isang jump ball noong nakaraan, bakit ngayon lang ito umusad ng ilang sentimetro? Kinusat ni Jun ang kanyang mga mata at gustong makita kung isa ba itong ilusyon.
Gayunpaman, ito ay totoo sa pagkakataong ito. Hindi siya tinulungan ni Terence sa pagkakataong ito at ito ay sarili niya at orihinal na lakas. Sa dami ng lakas na ginamit niya, hanggang ngayon lang gumalaw ang cue ball. Ha 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 ha. Agad na tumawa ng malakas si Yasi. Tinuro niya ang bola at sumasakit ang tiyan niya sa sobrang pagtawa, binayaan mo na kita pero parang wala ka man lang turn. Ito ay isang aksidente. Namula si Jun ngunit hindi alam kung ano ang nangyari. Aksidente. Hindi naniwala si Yasi sa paliwanag ni Jun ngunit wala siyang sinabi. Tumayo siya sa tabi ng pool table at kinausap si Jun, panoorin, pahingahin ko ang lahat. Ano? Nanlamig si Jun. Paano ito posible? Mabilis niyang tinanong, wala naman tayong panuntunang iyon, di ba? Hindi ko sinabi na, kung mag-shoot ako ng isa pang nababanat na bola, hindi ko ba makukuha lahat? Tumingin si Yasi kay Jun na parang tulala. Si Jun ay nabigla. Sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng hindi niya mga bola. Gusto niyang magsagawa ng isa pang elastic ball. Dahil napakahimala ng shot, hindi niya akalain na magagawa ito muli ni Yasi. Kaya naman, kapag gusto niyang baguhin ang mga patakaran, hindi man lang niya naisip iyon. Ngayon ay alam na niya sa wakas kung ano ang gusto nitong gawin sa pagbabagong iyon sa mga panuntunan. Ngunit magagawa ba niya ito muli? Si Jun ay hindi naniniwala na kaya niya dahil ang shot ay lampas sa kaalaman ng normal na pool. Kung sinabi niyang makakapagsigawa siya ng isa pang jump ball, posible ito, ngunit kahit isang profesional na manlalaro sa mundo ay hindi ito magagawa. Kaya mo ba ulit? Hindi makapaniwalang tanong ni Jun. Hindi ko alam, pero dapat kaya ko kung susubukan ko, di ba? Napakurap si Yasi at itinaas ang kanyang mga kamay sa hangin, "Shield bro, mangyaring ipagkaloob sa akin ang iyong kapangyarihan." Halos matawa si Cheryl sa kanyang mga sinabi at si Terence ay mukhang tulala. Sa kabutihang palad ay hindi alam ng karamihan kung ano ang ibig sabihin ni Yasi. Akala nila ay sinusubukan lang niyang palakasin ang loob niya dahil alam ng lahat na ang mga manlalaro ay palaging nagsasabi ng ilang kakaibang salita bago ang kanilang turn. Tulad ng mga atleta sa pag-aangat ng timbang, palagi silang sumisigaw ng ilang salita upang pasiglahin ang kanilang sarili sa sandaling iangat nila ang mga timbang. Matapos gawin iyon ni Yasi, itinulak niya palabas ang cue ball. Parang ordinaryo habang ang bola ay dumampi sa isang random na bola at huminto. Kawalan ng lakas. Nang akala ng karamihan ay hindi na ito magagawa ni Yasi, at nang si Jun ay nakahinga ng maluwag, ang cue ball ay sumabog sa lakas at nagsimulang humampas ng iba pang mga bola sa mesa ng mabilis. Ito ay isa pang nababanat na bola. Patuloy ang paghampas ng bola sa paligid na para bang may walang katapusang enerhiya. Siyempre, ang isang bola na kumikilos kaya ay hindi nakakaiba tulad ng nangyari ng isang beses, ngunit kung ano ang nasa harap nila ay mas kakilakilabot. 838. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pool table ay hindi lamang ang ball ang nataman ni Yasi ay naging isang elastic na bola, ngunit ang lahat ng mga bola na nahawakan ng nababanat na bola ay naging mga elastic na bola rin. Nagtama ang mga bola sa mesa hanggang sa nahulog ang lahat sa bulsa. Natakot si Terence. Paano kung ang nag-iisang nababanat na bola ay nahulog sa bulsa ng hindi sinasadya? Kaya naman, nagpatuloy siya sa paglilipat ng enerhiya sa mga bola sa mesa at hinayaan itong magpatuloy hanggang sa mahulog ang lahat ng bola sa bulsa. Sa isang iglap, ang lahat ng mga bola ay naging hysteric, para bang isa sa mga pinball na video game na iyon at nabigla ang lahat ng naroon. Imposible. Iyon ay hindi posible. Iyan ay hindi makatwiran. Hindi ito akma sa batas ng konserbasyon ng enerhiya. Bagamat naging mayabang si Jun, hindi siya tanga. Sa kabaligtaran, siya ay may sapat na kaalaman at hindi siya tanga tulad ng ibang mga young masters. Sa wakas ay umungal siya sa mapangahas na eksena sa kanyang harapan, tingnan mo, lahat, paano ito posible? Hindi mo ba iniisip na labag ito sa sentido komon? Gayunpaman, tumingin ang lahat kay Jun na para bang tulala siya pagkatapos niyang magsalita. Ano ang ibig mong sabihin na imposible? Nangyayari na ito sa kanilang mga mata ngunit nagtatanong ka pa rin. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan?
Anong ibig mong sabihin? Ang nakakakita ay naniniwala. Bulag ka ba? Hindi ka nais-nais na sagot ng gangster na nataman ang ngipin. Nataman ang kanyang mga ngipin ngunit ang dami niyang nakuhang pera ay kapareho ng lalaking tinamaan sa dibdib, hindi siya nasisiyahan at gustong ipahiya si June sa harap ng karamihan. Eksakto. Lahat ng uri ng kakaibang bagay ay nangyayari sa mundong ito. Hindi imposible dahil hindi mo pa ito nakitang nangyari noon. Inaamin mo ba ang pagkatalo mo? Pumayag naman ang isa pang tao. Ikaw. Halos mawala ng malay si June sa galit, arg. Fuck. Ano ang alam mo? Lahat kayo ay hindi marunong magbasa. Wala ngang ganitong klaseng bola. Wala ba? Nagalit ang mga tao na tinawag na illiterate, hindi ka ba nag-hallucinate? Nangyayari ito sa harap ng iyong mga mata ngunit sinasabi mong wala ito. Nakakalungkot. Napakabata niya ngunit naging tulala. Nakita ni June na paunti-unti ang mga bola sa mesa ngunit wala siyang magawa. Bagamat hindi niya alam ang nangyayari, wala siyang mahanap na butas dahil walang humawak sa mga bola sa mesa. Kahit na may humipo dito, hindi siya naniniwala na ang isang tao ay maaaring kontrolin ang bawat solong bola at gawin silang gumalaw ng tuloy-tuloy. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni June. Alam niyang magwawala na siya kapag mananatili pa siya rito. Natalo siya sa larong ito at walang paraan para ibalik niya ito. Wala pa siyang turn pero lahat ng bola ay tumama at nahulog sa mga bulsa. Nagpasya siyang aminin ang pagkatalo dahil talo niya iyon kahit gaano pa siya katagal maghintay, fine, count it as my defeat. Hindi ba $200,000 lang? Ibibigay ko sa inyo. Alam ni June ang sitwasyon. Kung magpasya siyang bumalik sa kanyang mga salita ngayon, mawawala ang kanyang reputasyon. Kung ang mga taong ito ay nagpakalat ng balita na ang Vice President ng Stonegate City Pool Association ay natalo sa laro at tumakbo ng walang kahihiyan, wala siyang mukha upang makita ang iba. Binuksan ni June ang kanyang wallet at nalaman na wala siyang sapat na pera. Tumalikod siya at kinausap si Raul Gold na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Raul, pahiram muna ako ng $200,000, mag-withdraw ako ng pera at ibabalik ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Si Raul Gold ay hindi nang ahas na suwiin siya at mabilis na kumuha ng $200,000 mula sa counter, Master June. Heto. Kinuha ni June ang pera at ipinasa kay Yasi, eto, natalo ako. Pero huwag mong hayaang malaman ko na nanloko ka sa anumang paraan, humph. Hindi niya sila pinagbantaan sa publiko, ngunit nadismaya na siya at hindi na niya planong pabayaan sina Cheryl at Yasi ng ganoon kadali. Gayunpaman, ayaw niyang gawin ito sa publiko at plano niyang gawin ito ng palihim. Wala nang dahilan si June na manatili pa rito pagkatapos bigyan sila ng pera. Lalo siyang nadismaya nang makita niya ang paghamak sa mga mukha ng karamihan. Naglakad siya patungo sa ref sa counter at kumuha ng isang bote ng inumin. Ibinaba niya ang bote at bahagyang napawi ang galit niya. Hindi niya binayaran ang inumin at tumalikod, lumabas ng entertainment center mula sa gilid ng pinto. Pinigil niya ang kanyang galit at kailangan ng hangin. Ang kanyang buong katawan ay sumisigaw ng hindi komportable kung patuloy siyang mananatili dito. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng respeto dahil sa pagkatalo niya sa laro. Hindi niya sinabi kay Raul Gold na samahan siya ngunit umalis sa lugar na mag-isa. Walang pakialam si Yasi sa perang ito. Kung gagawin niya, hindi niya babaliwalain ang lahat ng token ng larong iyon na nakuha niya mula sa mga gambling machine. Inisip niya lamang ang kapana-panabik na pakiramdam na nakuha niya sa pagkapanalo sa laro. Ako, si Yasi the Genius, ay kamangha-mangha. Nagpasa si Yasi ng $200,000 kay Terence, tama na, tama na. Nakakatamad, napakadali para sa akin. Nagugutom na ako, umuwi na tayo at kumain. Kinuha ni Terence ang pera at sumunod sa likuran nila, patungo sa gilid ng pinto ng billiards room. Kung aalis sila sa pintuan na ito, maaari silang umalis sa entertainment center nang hindi tumatawid sa gaming room. Anong henyo? Hindi mo pa ba kailangan ang tulong ni Terence? Bagamat hindi alam ni Cheryl kung paano ito ginawa ni Terence. Kagagawan iyon ni Terence at sigurado siya. Alam ko. Si Shield Bro ay nakatayo sa tabi ko at ako ay naging Yasi the Genius pagkatapos niyang ibigay sa akin ang kanyang kapangyarihan.
Walang ingat na sagot ni Yasi. Hindi nakaimik si Cheryl. Bakit pakiramdam niya ay mas mayabang pa si Yasi kaysa kay Jun? Paano siya naging henyo? Kakalabas lang ni Jun sa billiards room at nabangga ang isang matandang babae na nangolekta ng mga scrap. Siya ay isang matandang babae na dumanas ng natitirang epekto ng stroke. Nakayuko ang kanyang bibig at baldado ang isang paa. Hawak niya ang isang miniting na bag, nahihirapang kumukuha ng mga plastik na bote ng tubig at inumin. Bata, maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong plastik na bote? Nakita ng matandang babae si Jun na lumabas sa billiards room na may dalang isang walang laman na bote ng plastik sa kanyang mga kamay at nagtanong. Kadalasan, ibibigay ito ng lahat sa kanya dahil mahirap maghanap ng basurahan, kaya mas pinili nilang ibigay iyon sa kanya ng may kabaitan. Gayunpaman, galit na galit si Jun at lumapit sa kanya ang isang matandang babae na kalahating paralisado ang katawan. Pinatalon niya siya at gusto pa niya ang kanyang plastik na bote. Agad na nagalit si Jun at sinipa ang miniting na bag sa kamay ng matandang babae. 839. Muling nagpakita si Yasi ang propeta. Paano makakayanan ng matandang babae ang pag-atake ni Jun? Matanda na siya at wala nang masyadong lakas, pati kalahati ng katawan niya ay baldado, lumuwag ang pagkakahawak niya at lumipad palabas ang bag, naiwan ang mga bote na nagkalat sa lupa. Ang matandang babae ay sumigaw at tumingin kay Jun nang may takot ngunit natatakot na lumaban. Akala niya ay nabangga niya ang isa sa mga gangster dito na ang iba ay hindi makatwiran gaya niya. Napalunok lamang ng galit ang matandang babae at sinulyapan si Jun na puno ng hinanakit. Ibinaba niya ang kanyang ulo at walang tigil sa paglalakad habang nahihirapang pinupulot ang mga nahulog na bote. Fuck! Malas! Inihagis ni Jun ang bote sa kanyang kamay sa harap ng matandang babae at malakas na umungol, kunin mo. Ikaw na maninangil ng basura. Si Cheryl at Yasi, pati na rin si Terence ay lumabas lang ng billiards room at nakita ang eksenang ito mula sa malayo. Sumimangot si Miss at naisip na si Jun ay napakasama. Paano niya nabubuli ang isang mahinang matandang babae? Ngunit bago siya makapagsalita, nagreklamo muna si Yasi, "Oy, how are you so vile? Alam mo ba kung ano ang public ethic? Paano mo matrato itong lola na ganito? Hindi mo ba nakikita na siya ay baldado at may kapansanan? Iyan ba ang iyong negosyo?" Lalong nagalit si Jun at naisip na ang babaeng ito ay masyadong namamagitan. Was it any of her business na sinipa niya ang matandang babae? Hindi ka ba tatanda balang araw? Makasigurado ka bang hindi ka mabaldado? Kung may kapansanan ka at ganito ang pakikitungo sa iyo ng iba, ano ang mararamdaman mo? Yumuko si Yasi. Sa sandaling ito nang matuklasan ni Terence na si Yasi ay isa ring mainit na tao. Siya at ang Miss ay parehong mabuting tao. Humph, mayroon akong higit sa sapat na pera. Bakit ako mangolekta ng basura? Hindi banggitin na ako ay ganap na malusog, bakit ako magiging may kapansanan? Kalokohan iyon. Sagot ni Jun na may paghamak. Maraming kalokohan sa mundong ito. Nakakita ka na ba ng nababanat na bola bago ngayon? Sa harap ko, ang makapangyarihan at magandang Yasi, walang imposible. Komendat si Yasi, marahil ay magiging katulad ka ng lola, at ang kanyang karamdaman ay maililipat sa iyong katawan. Tama ba ako, Shield bro? Baliw. Paano maniniwala si Jun sa katarantiduhan ni Yasi? Hindi siya masaya at tumalikod na para umalis. Teka, bakit ang dumi ng likod mo? Lumapit si Terence at walang ingat na tinapik ang likod ni Jun. Sa ilalim ng araw, isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap sa pagitan ng mga daliri ni Terence ngunit agad ding nawala. Ito ay ang liwanag na sumasalamin sa mga pilak na karayom. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Jun, anong ginagawa mo? Wala lang. Imagination ko lang siguro. Ang matandang babae ang nadumihan ng likod, tumalikod si Terence at lumapit sa matandang babae, tila tinutusok ang kanyang mga pilak na karayom sa kanyang likod at inilabas iyon. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap at si Jun ay hindi nag-alala, ngunit sina Cheryl at Yasi ay natigilan sa kanilang mga kinatatayuan.
Nakita nila ang mga pilak na karayom sa mga kamay ni Terence. Ginawa lamang ni Yasi ang nakaraang komento habang inaalala niya na si Terence ay isang doktor, kaya gusto niyang makita kung maparusahan ni Terence si June. Naisip niya na kung mapapagaling niya ang matinding sugat ni General Wilson, dapat may paraan siya para parusahan si June. What the hell? Reklamo ni June ngunit napagtanto niyang naging baluktot ang kanyang bibig. Anong nangyari? Itinaas ni June ang kanyang kamay at ibinuka ang kanyang bibig sa takot, ngunit nalaman niyang nakatagilid ang isang sulok ng kanyang bibig. Ang mas nakakakilabot ay hindi niya ito makontrol dahil wala man lang siyang nararamdaman. Hindi na naramdaman ng bibig na ito ang kanyang bibig. Anong nangyari? Anong nangyari sa akin? Hindi malinaw na sumigaw si June. Dahil baluktot ang kanyang bibig, hindi na siya makapagbigkas ng mga salita. Sa kabilang banda, biglang natuklasan ng matandang babae na hindi na baldado ang kanyang binti. Nagulat siya, ang binti ko, paano gumaling ang binti ko? Gayunpaman, lalo siyang nagulat nang mapagtanto niyang bumalik na sa normal ang kanyang bibig, normal na ang kanyang pakikipag-usap. Ano na lang ang nangyari? Nagulat si June sa mga pagbabago ng matandang babae at gusto niyang subukang maglakad. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang igalaw ang kanyang binti, bigla niyang napagtanto na ang isang paa niya ay hindi na nakikinig sa kanyang kontrol. Natisod siya at muntik na siyang mahulog sa sahig. Ang binti ko, bakit hindi ko makontrol ang aking binti? Ano ang nangyari? Si June ay sumigaw sa takot. Parehong nagulat sina Cheryl at Yasi. Hindi nila akalain na pinagaling ni Terence ang sakit ng matandang babae sa loob ng maikling panahon at inilipat ang parehong sakit kay June. Nagulat si Yasi. Binanggit lang niya ito ngunit ginawa ito ni Terence ng mahimalang. Natuwa si Yasi. Siguradong maganda ang pakikitungo ni Sheldbro sa kanya. Kung magpapatuloy ito, magiging fairy Yasi siya at magagawa niya ang anumang gusto niya. Ha! Tingnan mo kung gaano katumpak ang mga salita ko. Ako si Yasi, ang propeta. Ang sabi ko ay hindi mo mararanasan ang naramdaman ni Lola ngunit hindi ka naniwala. Ano ngayon? Nalipat sa iyo ang sakit ni Lola. Wahahaha. Itinuro ni Yasi si June at tumawa ng malakas, sinong anghel na kapatid ang nagpadala ng himalang ito, napakahusay. Akala ni June ay nakakagulat ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Yasi, tumingin siya sa matandang babae at bumalik ito sa isang normal na tao. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay kapareho ng matandang babae. Anong nangyari? Pinarusahan ba siya ng langit mula sa itaas? Naalala niya ang mga sunod-sunod na pangyayaring naganap ngayon at gulat na napatingin siya kay Yasi. Tao ba siya? Isa ba siyang immortal na bumaba para lang parusahan siya? Kung hindi, bakit ang lahat ng bagay ay konektado sa kanya kaya kakaiba na ito ay lampas sa konvensyonal? Ang paglipat ng sakit ay hindi bahagi ng modernong agham sa kasalukuyan. Posible kung ito ay isang nakakahawang sakit, ngunit bakit nakakahawa ang kapansanan? Walang naramdaman si June kundi takot habang inaalala ang mga detalye. Ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Nanlaki ang mata ni June sa takot kay Yasi. Siya ay isang medyo mapamahiin na tao at sa sandaling nabuo ang isang ideya tulad nito, ito ay naging mas hindi kapanipaniwala. Wala akong ginawa. Nagkibit balikat si Yasi, binigyan lang kita ng propesya. Gusto mo ba ng isa pa? 840 po. Paggamot at paggawa ng sakit. Hindi na kailangan. Si June ay natatakot kay Yasi ngayon. Hindi man lang siya matatakot kung may tumutok sa kanya ng baril, ngunit ang ganitong uri ng hindi kilalang takot sa kanya. Walang paraan na gusto niya ng isa pang propeta mula sa kanya. Kung sinabi ni Yasi na mamamatay siya sa isang car crash, baka. Naisip ni June na pinakamahusay na hindi manatili dito, at hindi na siya naglakas loob na isipin ang paghihiganti dahil iniisip niya na ang taong nasa harap niya ay hindi makokontrol ng mga tao. Anong nangyari? Siya ba ay isang immortal na nagpadala ng isang himala? Kung hindi, paano ipapaliwanag ang nababanat na bola? Ngayon ay naisip niya, ang mga bolang nataman niya ay tiyak na kaayusan ng langit. Kung hindi, walang paraan na nangyari ito sa ganoong paraan.
Pagkatapos ay naalala niya ang mga kakaibang bola. Sila ay kulang sa enerhiya ngunit sila ay humampa sa paligid na parabang sila ay tinurok ng mga stimulant. Paano ito maipaliwanag? Hindi niya akalain na big deal iyon, pero habang iniisip niya iyon ay mas nakakatakot. Siya ay nakikipaglaban sa mga immortal. Paano kaya siya mananalo? Tiningnan ni June ang may kapansanan na matandang babae na ngayon ay bumalik sa normal, ngunit siya ay naging baldado sa kanyang sarili. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang susunod na mangyayari at napilayan. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Mag-iimbite siya ng ilang immortal para sa isang ritual para iwaksi ang malas sa kanya pagkatapos niyang umuwi. Hindi niya akalain na baluktot ang labi niya, hindi rin siya baldado. Naisip niya na siguro dahil sinapian siya ng hindi kilalang bagay at gusto niyang may ritual na gawin sa kanya. Alam ko. Little girl, dapat ay isa kang immortal na ipinadala mula sa itaas. Tanging mga immortal na katulad mo ang may ganitong uri ng kapangyarihan. Hindi tanga ang matandang babae at nang makita niyang biglang nalipat ang kanyang karamdaman sa katawan ng isang masamang lalaki, paanong hindi niya malalaman na ito ay kagagawan ni Yasi? Paano ito magagawa ng isang ordinaryong tao? Siya ay dapat na isang immortal. Kaya naman, hindi namamalayan ng matandang babae si Yasi bilang isang engkanto at yumuko na sana siya para magpasalamat sa kanya. Tumalon si Yasi. Paano niya hahayaan ang lola na bigyan siya ng ganoong kagandahang loob? Mabilis niya itong pinigilan, "Lola, huwag naman po, hindi ko po ito trabaho, sa totoo lang." Kahit gaano pa siya kakapal ng mukha, wala siyang mukha para magpanggap na diwata sa harap ni Lola. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng matandang babae. Naniwala lang siya sa nakita niya. Kung hindi dahil kay Yasi, ang masamang tao ay hindi mapaparusahan, at ang kanyang sakit ay hindi mawawala. Si Cheryl at Yasi ay walang nagawa at mabilis na umalis. Kung nagpa siya ang matandang babae na huminto. Hindi sila magtataglay ng ganoong kagandahang loob. Sa wakas ay nagtatakang tanong ni Cheryl pagkasakay sa kotse, "Terence, paano mo ito nagawa?" Oo. "Shield bro, paano mo nailipat ang sakit ng lola na iyon kay June?" Naguguluhang tanong ni Yasi. "Ha?" Nagkibit balikat si Terence habang ini-start ang makina, ang sakit ng matandang iyon ay mga natitirang epekto lamang ng paralyzing stroke. Sa madaling salita, naharang ang kanyang mga meridian at maaari itong gumaling sa pamamagitan ng acupuncture. Kaya lang, napakalayo ng kanyang pamilya para dalhin siya sa ospital. Katulad ng sinabi ni Terence, ang kalagayan ng matandang babae ay hindi isang sakit, ngunit ang resulta ng mga nakablock na meridian at maaari itong gumaling sa pamamagitan ng acupuncture. Gayunpaman, kinailangan ni Terence na maglipat ng enerhiya sa kanya kung gusto niyang pagalingin siya sa pamamagitan ng isang paggamot. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi kina Cheryl at Yasi dahil hindi nila maiintindihan kahit na naiintindihan niya ito. Paano si June? Bakit bigla siyang nagkasakit ng kapareho ni Lola? Alam ni Miss na si Terence ay isang kahangahangang doktor dahil sa kanyang lason at sa mga sugat ni General Wilson. Eksakto ang kasabihan na madaling gamutin ang isang sakit, ngunit mahirap maiwasan ang sakit. Paano nagkasakit si Terence kay June? Ito ay ang parehong konsepto. Gumamit ako ng acupuncture upang i-seal ang ilang mga meridian, maikling paliwanag ni Terence. Ginamit niya ang kanyang lakas upang harapin ang mga meridian na iyon at nilikha ang sakit na nakita nila. No wonder. Sa wakas ay naunawaan ni Yasi ang nangyari, hindi ko akalain na may napakaraming prinsipyo sa likod nito. Shield bro, paano ang mga pool ball? Purong enerhiya ang ginamit ko, hindi naging madali para kay Terence na ipaliwanag ito at itinulak niya ito sa purong enerhiya. Alam ni Yasi ang tungkol sa dalisay na enerhiya ngunit hindi niya ito naiintindihan ng malalim. Narinig niya ang paliwanag ni Terence at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya. Si June ay hindi nang ahas na manatili pa roon at hinanap ang kanyang ama na si Damaso Sawyer sa takot. Nakita ni Damaso ang kalagayan ng kanyang anak at tumalon.
Buti na lang siya nang umalis siya kaninang umaga, paano siya naging ganito ngayong nakauwi na siya? Ano sa lupa ang nangyari? Itay, napakakakaibang araw ngayon. Hindi pa ako nakatagpo ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Walang itinago si June at ikinwento ang lahat sa kanyang ama. Tay, paanong posible iyon? Hindi kinaugalian iyon. May maruming panggugulo sa iyo. Well, posible iyon. Ang negosyo ni Damaso ay puno ng dugo at siya ay medyo mapamahiin. Narinig niya ang mga salita ni June at naisip niya na ito ay masyadong mapangahas. Mga nababanat na bola. Iyan ay lampas sa kanilang kaalaman. Ibig mong sabihin ang dalawang babaeng iyon ay maaaring hindi tao, ngunit mga mangkukulam. Posible. Mabilis na tumango si June, masyadong maganda ang dalawang babaeng iyon. Paano magiging kapansin-pansin ang mga ordinaryong babae? Marami na akong naging babae ngunit hindi pa ako nakakita ng mga taong katulad nila. Ngayong napag-isipan ko na ito ng mas malapit, may mali. Huminga ng malalim si Damaso at lumingon kay Teofisto, na hindi nagsalita. Teofisto bro, ano sa tingin mo? Hindi alam ni Teofisto ang nangyari at hindi niya alam kung sino si June. Iniisip niya kung ang kanyang anak, si Raul Gold, ay napahamak din tulad ni June at hindi niya masyadong binibigyang pansin. Sa tingin ko ay posible ang hula ni Dashaw bro. Hindi ba siya nabangga sa isang maruming bagay? Teofisto bro, may kilala ka bang exorcist? Pwede mo ba siyang hilingin na magsagawa ng ritual para kay June? Hindi nang ahas si Damaso na patagilan ito at mas mabuting lutisin ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi man lang niya naisip na pumunta sa ospital dahil ang inilarawan ni June ay isang bagay na supernatural. Paano siya nagkasakit? Magkagayunpaman, ang pagkakasakit ay hindi magiging baluktot ang kanyang bibig at baluktot ang binti. May nakarinig na ba ng ganitong uri ng sakit? Wala akong kakilala, pero may mahahanap ako kung magtatanong ako. Hanggat kaya mo, hindi ka dapat matakot na hindi makahanap ng isang tao. Kinabahan din si Teofisto. Ang Brittany House Sawyer ay nagdulot ng napakaraming problema, lalo na't nagdulot siya ng napakalaking problema sa kanyang unang araw na bumalik. Dapat niyang tawagan si Raul at sabihin sa kanya na layuan si June para hindi rin siya makaladkad dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.